Hi guys! Kamusta po kayo? Kung bago po kayo sa aming channel, please let me introduce myself. Ako po si Mommy Lovely at for today's video ay finally maipagpapatuloy na po natin ang part 2 ng video na ito. Ayan, so dito nga po sa video na yan, i-share ko po yung mga signs and symptoms na naranasan ko po at kung paano ko po nalaman na malaki na po pala yung mayoma ko and kung paano po ako nag-decide na totally ay ipatanggal na po yung aking mattress. So kung medyo curious po kayo or kung may mga katanungan din po kayo, maybe may mga signs and symptoms na rin po pala kayong nararanasan, na katulad po nung naranasan ko, ay pwede niyo pong panoorin ang part 1 po ng video na ito right after this one. So, sa part 2 naman po, dito po sa video na ito, i-share ko naman po sa inyo yung mga naranasan ko before, during, and after the operation. So, yung link ko po ng part 1, ito pong vlog na ito, ilalagay ko po yan sa baba. Makikita niyo po yung link sa comment section at sa description box po natin. So, pwede niyo pong i-click yon tapos ma-redirect na po kayo automatically sa part 1 po ng vlog na ito. Ayan, so bago po ako magsimulang mag-share sa inyo, konting lambing naman po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pa-subscribe naman po at pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga videos and short videos na amin pong i-upload. And also, pa-like na rin po ako ng vlog na ito. So, yun na nga po. So, sa part 1, dun ko po in-explain lahat ng mga signs and symptoms na naranasan ko. So, dito nga po sa part 2 po ng vlog na ito, ay i-share ko naman sa inyo yung mga naranasan ko before, during, and after na po ng operation. Ayan. So, pag-usapan po muna natin yung before the operation. So, before the operation po, I really needed to prepare myself physically, mentally, emotionally, and syempre, financially. Financially speaking, magastos. Para po ako nanganak ng CS. Ganun po yung kinalabasan nung nagastos po namin sa pagpapa-opera ko. Physically naman po, I was referred by my OB to another doctor for my clearance. So, nag-undergo po ako, let's say, ng mga laboratories, x-ray, para po ma-check kung fit ba ako to undergo an operation. And syempre, I needed to prepare myself din po mentally and emotionally. Kasi, these past few years, sobrang naging mahirap po talaga siya sa akin emotionally and mentally. So, share ko lang po 2020, I got pregnant. Again, second baby ko po sana yon. But unfortunately, hindi siya nabuo. So, naras pa po ako. I had miscarriage 2020. So, talagang parang, alam mo yung, we've been trying and hoping and praying, 'di ba? Since maipanganak po namin si Emmanuel, talaga nagka-try na po talaga kami to have another child sana. But then, God has another plan for us. So, 2020, when we learned that I'm pregnant, sobrang saya po namin mag-asawa, buong family masaya kasi finally magiging kuya na talaga si Emmanuel. But then again, I had a miscarriage. Then, 2022, my father passed away. 2023, my brother passed away. Then 2024, yun nga po, we found out na malaki na yung mayoma ko, tapos dinugo po kasi ako. So, parang, yun yung mga bagay po na naging challenge po sa akin. But then, instead po na mapanghinaan ako ng loob na magpa-opera, that actually gave me the motivation to go through the operation. Kasi I don't want my husband, I don't want my family na, let's say, mag-worry sila every time na magkakaroon ako ng period monthly. Alam niyo po yun, magiging mas heavy kasi yung bleeding ko. So, I don't want them to worry about me because of our past traumas. So, we're still recovering from the pain. So, ayoko na pong dagdagan pa iyon. That's why, isa rin yan sa mga naging dahilan po kung bakit nakapag-decide na rin ako na magpa-opera na. So, yun po, na-prepare ko lahat yon. So, before the operation, physically, mentally, emotionally, financially, okay po ako. Na-settle ko
let's say yung anak ko, na-settle ko po yung kapatid ko, di ba? God is really good kasi po yung kapatid ko who's a nurse, umuwi na po siya for good sa Pilipinas, parang a week or 2 weeks before po akong maoperahan. So, talagang in-schedule po talaga namin na sa ganitong week, dapat makapagpa-opera ako kasi ganitong week available yung kapatid ko. So, siya yung sasama sa akin habang nasa hospital ako. So, when it comes naman po sa mga laboratories na pinagawa ko, lucky po tayo kasi lahat po yan ay okay naman. So, in the end, ay na-clear naman po ako ng doctor and yun, nakapagpa-schedule na po kami for operation. So, that was my preparations po before the operation. Then, during the operation, eto na. So, naka-admit na po ako. Maaga akong in-admit. Parang July 8 po mga bandang pahapon, nagpunta na po kami ng ospital. And then, na-admit din po ako noon. Tapos, nag-start akong mag-fasting. Mga 2 AM. Basta madaling araw po nag-fasting na ako. And then, ayan na. Parang, noong una, okay pa ako. Kasi malakas naman po ako eh. Wala naman po ako nararamdaman na anything that time. And then, nung nilagyan na po ako ng swero, tapos, you know, like, dinala na ako sa operating room. So, parang sabi ko, shit, ito na yon. Parang medyo nakaramdam po ako ng nervyos. So, bago po nila ako dalan sa mismo operating room, parang dinala po muna nila ako sa isang room para kunan ng BP. So, medyo tumaas na konting-konti lang naman, which is, sabi po nila, okay lang kasi normal daw po na makaramdam ng konting nervyos kapag ka-operahan. So, hindi naman po siya tumaas ng sobrang taas. Kasi po, as much as possible, tinatry ko po talagang kalmahin din yung sarili ko kasi I don't want to have any complications during the operation. Lalo na at high blood po talaga ako. Then, dumating na po yung parang nurse. Parang siya yung parang pinaka-senior nurse. I'm not sure kung ano po yung tawag or paano po yung tawag sa kanila. Pero siya po siguro yung parang pinaka-leader sa lahat po ng nurse na nasa operating room. So, siya po yung nag-briefing sa akin. Sinabi niya sa akin na, yun nga, normal lang daw na kabahan kapag ka-operahan, diba? Na lahat po ng isinalang sa table, sabi niya, lahat daw po yun kinabahan. Mas nakaka-worry daw po kapag hindi ka kinabahan, which, oo nga naman, ano. And then, in-advise din po niya ako, binriefing niya ako na after operation, may possibility daw po na mag-chills ako or manginig ako. So, wag daw po akong kabahan, wag ako mag-worry kasi parang I'm not sure kung normal ba yon, pero siguro side effect ng operation, parang ganon. Tapos, medyo magsusuka din po ako. So, yun nga, after the operation, talagang nanginig ako. Kasi nung na-CS po ako, ang pagkakatanda ko is, nasuka ako. I think I was in the recovery room. Tapos parang nasuka ako. But I still cannot move my whole body. Pero, during my operation, I mean, after the operation po, talagang naramdaman ko yung arms ko na gumaganon-ganon talaga ako. Talagang nanginginig ako. Tapos, alam mo yung I really gathered all my energy. Tapos nagsalita ako. Na feeling ko malakas na yung boses ko. Pero siguro whisper lang yung narinig nila. So sabi ko, chills, chills. Ganun lang. Tapos, ang pagkakaintindi pa ng nurse na, yes, mami, chill lang tayo. Sabi ko, chills, chills. Tapos nakita nila ako na nanginginig na siguro. Sabi niya, ay, chills. Parang nilalamig ka, ganyan. So, yun, may ginawa sila, I don't know what. Tapos, maya-maya sabi ko, suka. Yun, parang sumuka ako na kaunti. And then, nung dinala na po nila ako sa room po namin, ayan na, yung kapatid ko, parang kailangan yata i-monitor kung nakailang suka ako, gaano kadami yung suka ko, ayan. So, parang nagsuka ako more than 7 times. Ang na-count ko, nagbibilang pa talaga ako ha, ang na-count ko 7, pero sabi ng kapatid ko, more than 7 times daw akong sumuka. And then, I really don't want to be a burden. So, as much as possible po talagang
nilalakasan ko yung katawan ko, nilalakasan ko talaga yung loob ko. And then, ma-share ko lang ulit that during the operation, alam niyo po yung, di ba yung tuturukan ka sa likod ng parang anesthesia? Di ba masakit yun? Kasi nung na-CS ako, nung naraspa ako, tinurukan din ako. So, isa yun sa pinaka-ayaw ko talaga na maranasan ulit. And of course, the operation. So, alam mo yung parang, na parang sabi ko, Lord, eto na po yun. Whatever your plan is for me, sabi ko, I surrender everything to you. Ang tanging hiling ko lang po is maging successful yung operation and that I'll have a really fast healing and recovery after. Tapos sabi ko, kayo na po ang bahala. I surrender, I lay everything to you. So, ayun. And then after that, medyo nararamdaman ko na bumibigat yung katawan ko. I really cannot move my body, yung mga daliri ko, hindi ko na sila magalaw. And then, para ma-check, parang pinapataas ata yung paa ko, hindi ko na siya mataas. So, nafe-feel ko na nag-e-effect na yung tinurok po sa akin. But, naririnig ko yung mga conversations nila. So, parang alam niyo po yung, parang groggy ka talaga. Talagang, wala ka, hindi ka talaga makakakilos. Pero, I'm very aware of the things na pinag-uusapan nila during the operation. Parang I can still remember, hindi naman siguro half, but a part of their conversation, natatandaan ko pa talaga. So, after the operation nga po, so bumalik na ako sa room ko, ganyan. Tapos, mga hours after that, parang in-advise ako ng nurse na, yun nga po, pwede na pong mag-soft food, tapos mag-water, pwede na rin daw. Tapos, yun nga, if kaya ko na, mag-practice na ako side to side. So, gutom na gutom ako. Kasi syempre from fasting, tapos inoperahan ka, tapos alam mo yung, gutom talaga ako. Tapos, parang gabi or madaling araw na po yun, and wala nang mabilhan ng lugaw yung kapatid ko. So, dalawa lang po kasi kami rin sa hospital, and medyo malayo kasi siya sa bahay namin. So, yung kapatid ko, ayoko namang lumabas siya ng 10 oras ng gabi para maghanap ng lugaw. So, sabi ko sa kanya, nakakapagsalita pa ako, cup noodles. Sinasabi ko pa na may cup noodles dyan, hihigop lang ako ng sabaw. So, ilang higop lang naman po is okay na sa akin yun. Tapos, nakainom na rin ako ng konting tubig. Then, ayun nga po, masakit. Pero, pinipilit ko talaga na mag-turn. Tapos, yung kapatid ko, sinasabi niya sa akin na kung sobrang sakit, huwag mong pilitan ko hanggang saan lang yung kaya mo na tumagilid, dun ka lang, don't force yourself. And then, ayun, hanggang sa, sobrang po yung pakiramdam ko kasi nung na-CS ako sa anak ko, kay Emmanuel, 10 years ago, parang ang bilis ko nag-recover, hindi ganun kasakit, yung masakit sa katawan ko is, hindi siya ganun kasakit. Nung na-CS ako 10 years ago, as compared ngayon na na-operahan ako. Ngayon, parang masasabi na parang times 10. Sobrang sakit po talaga. Yung after operation, parang, oh my God. Alam mo yung kay Emmanuel, parang nakatayo ako agad. Kahit paano nakakapaglakad ako agad. Nakakapag-CR ako agad. Pero ito talagang hirap po talaga ako. As in, hirap. Maybe because mas umedad ako. I'm like 10 years older na compared nung nanganak ako. Pero iba po talaga yung sakit. So kung may mga asawa kayo or someone na inoperahan din po sa matres, 'di ba? Let's guide them, let's support them kasi kailangan po talaga namin iyon. So ako, maswerte po ako kasi may family since po na laman po namin na kailangan ko magpa-opera or magpapa-opera po ako. Talaga naman po pinaghandaan po namin yung before, during, and after kung paano po kami as a family na magtutulungan for my recovery. So, nang nasa hospital na po kami, ang alam ko, tinutulungan ako ng kapatid ko na mag-turn side to side. Tapos, parang nung after lunch, sabi ko, tatry ko ng umupo kahit papaano. So, tinuturuan niya ako ng tamang diskarte, papaano yung tamang pag-upo. And then, sabi ko, sige, magpa-practice na akong maglakad kahit baby step kasi ayoko na nakahiga lang. Sabi ko, kailangan tulungan ko yung sarili ko, 'di ba? Kasi kung sa nararamdaman ko,
masakit. Maraming masakit sa katawan ko. But then, kailangan ko siyang labanan kasi I really needed na kumilos. 'Di ba? Hindi ka naman makakakilos ng, let's say, mabilisan, 'di ba? Or like ng normal na ginagawa natin. But I really wanted to help myself para maka-recover din ako faster. So, ayan. So, makikita niyo po yan sa clip na yan, i-share ko sa inyo. Nag-aaral talaga ako maglakad para akong baby na yung upuan, yung ginagawa ko talagang guide to walk. So, nakatulong naman po siya. And then, tanda ko yung sabi nung doctor po na nag-clearance sa akin na sa una, syempre may hirapan kang maglakad. Pero, pilitin mo yung sarili mo na maglakad. Kasi it's part of the recovering process, diba? Pero wag mong bibiglain, syempre. Kumbaga, tansyahin mo rin yung sarili mo, diba? Tingnan mo yung kakayahan mo. Baka naman mamaya sobrang sakit na bawat hakbang, tumuloy ka pa rin. No. So, ako nag-start po ako ng ilang steps, and then rest, and then nung nakauwi na po ako sa bahay, parang after 2 or 3 days, nakauwi din po ako. Tapos, yun, everyday po, ang gawain ko lang for the first month, parang pagkagising ko, kakain, inom ng gamot, tapos pahinga ng konti, tapos maglalakad po ako. Nag-start ako ng 1 minute na start na lakad, tapos upo ulit sa lamesa, tapos kain ulit ng kaunti, pahinga ulit, lakad ulit. So for the whole first month po talaga after ko ma-operahan, ganun po yung ginagawa ko. Then, sabi ko, naka 1 week na ako. Kailangan, mas komportable na ako mag-CR, diba? Tapos, ayan, naka 2 months na. Naka 2 months. Then, naka 2 weeks na ako. Sabi ko, naku, magti 2 weeks na ako. So, kailangan, kaya ko nang hugasan yung sarili ko, diba? So, inaano ko po yung sarili ko na dapat, let's say, every day, may progress ako. So, sa awa po ng Diyos, ayan, I'm on my 3rd month of recovery. And kahit na paano, nakakapag-drive na po ako. Manual car yung dinadrive ko. So, siguro nakapag-drive ako mga 3 or 4 times pa lang naman. Medyo ginagamay ko pa ulit. So, ngayon, mas komportable na ako mag-drive ulit. But since nandiyan pa yung asawa ko, so siya muna yung nagde-drive. Pero pag alis niya, at least condition na yung katawan ko to drive again. And then, ano pa ba? Treadmill na ako, nakapag-walking na po ako ulit, let's say, ng mahigit 1 oras, so 1 hour, 20 minutes, kapag may oras ako, ginaganahan ako, nag-walking ako. Then kapag medyo limited yung time ko, nag-walking ako for 20, 40 minutes, so hindi ko po tinatanggal yung paglalakad as part of my exercise, kasi napakalaking tulong po niyan sa naging recovery ko po talaga. So, if you are also scheduled to have an operation, isa po talaga sa may sasuggest ko sa inyo is really to prepare yourself mentally. Kasi po, napakalaking tulong po niyan sa magiging part ng recovery po ninyo. And also, yung exercise, walking. Hindi naman po sinabi na after operation, kailangan maka 1 oras na lakad kayo. Diba? So, kailangan po rin nating pakiramdaman yung sarili po natin. So, sa akin, nakatulong talaga yung pagpupursige ko na paglalakad. Dito lang po ako, maliit lang po yung salas namin. Kasi paikot-ikot lang po ako, back and forth lang ako dito. Tapos, I make sure na lahat po ng family members ko, alam nila syempre yung sitwasyon ko, diba? So, pag nakikita nila ako na naglalakad-lakad dito sa salas, medyo iiwas po talaga sila sa akin. Tapos, malaking tulong din po talaga sa naging recovery ko is, syempre, yung support po ng buong family. Kasi, lahat ng gawain po na ginagawa ko dati, sila po muna talaga yung gumawa. So, ayun. Ayun po yung aking before, during, and after the operation. So, may mga gamot po ako na iniinom, like yung iron, continuous ko po siyang iniinom. So, hanggang dito na lamang po muna ang part 2 ng vlog na ito. And abangan po ninyo kasi sa mga susunod po na araw or linggo, mag-upload po ako ng another vlog related po dito sa part 1 and part 2 kung saan ko po i-share yung aking total abdominal hysterectomy or yung pagpapatanggal ko po ng matres. Nga po pala, sa mga curious po pala kung gaano po kalaki yung natanggal sa akin,
na myoma and kung ano po itsura ng uterus. Hindi kasi ako sure kung pwede kong i-share yung picture sa vlog na ito. Medyo takot din ako na i-share. Pero ganito na lang. So imagine niyo po na ito halimbawa yung aking uterus. Ito yung uterus ko. Tapos ito yung myoma. So yung myoma talagang kinain niya yung buong uterus ko. Kasi nasa uterus ko parang ganito na lang po yung size na visible. So gano'n na po talaga kalaki yung myoma ko. So nung nakita po nung kapatid ko na nurse, yung mismong tinanggal po sa akin, sabi niya, buti na lang ate, nag-decide ka na ipatanggal talaga kasi malaki na talaga. And parang wala na rin pong use kung ikikip ko pa yung uterus ko kasi nga sobrang nakain na rin naman na siya ng myoma. So again, ladies, kung meron po kayong nararamdaman na something different po sa inyong body, especially during your period, kung feeling nyo mas tumatagal, and then may mga lumalabas na buo-buo, ganyan, please, huwag po kayong magdalawang isip na magpa-check up agad sa mga OB po ninyo. Especially if you're planning of, let's say, having a baby soon or in the future, magpa-check up po talaga kayo. Very important para kung malaman na may myoma kayo, magamot nyo agad ito and hindi na po umabot sa point na mas lumaki pa siya to the point na kailangan nang tanggalin yung buong mattress. Tulad po na nangyari sa akin. So kami ni Daddy David, blessed na po kami that we have already Emmanuel as our son. So we were really hoping for more. Pero again, God has other plans for us. So we may not know yet kung ano yung plano ni Lord for us. But you know, we believe in Him. We have faith in Him. So sana alagaan po natin ating mga sarili. Yung akala ko po na worst nightmare ko na nung naras pa ako, hindi pa pala. Mas may worst pa pala doon. You know, yung feeling po na nabuntis ka, tapos nawala, then umasa ka ulit, at ulit. Tapos ang ending, malaki na pala yung myoma mo, kailangan mo na rin siya ipatanggal, which results to hindi na ako pwede ulit na magkaanak. So, ayun, kung gusto niyo po mapanood yung video kung saan ko naman po ibinahagi yung karanasan ko nung nag-miscarriage po ako, nung naras pa po ako, ilalagay ko rin po yung link naman po sa description box below. So, pwede niyo po yan siyang panoorin. So, hanggang dito na lamang po muna. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please kindly do subscribe and palike na rin po ng video na ito. Thank you!